Hi guys, today we're gonna play Ordinal Makeup game. Please like and subscribe. Sorry guys. Sorry. Click. Okay. Omega. Wait. Okay. Or kasama yan ang exercise at tamang pagkain natin. May talaga pang Liberate. Kaya tawag sa atin. Liberate Cigarette Capsule. Kaukaw pa na. Kaukaw pa para mabango. You should have some quality time together. Sweet time kasama kami sa week. Omega. What's one? Magkakapatawaran na ba? Wait. May i-excel. Cruise versus Cruise, 3:20 p.m. Sa wakas, wala na siya dito. Ang hamog tubig na walang ugat. Mabuti to para sa iyong diwa. Nachang, hindi ka umalis. Bakit butila? Napakabuti mo sa akin. Inom na. Love between Shirley and Moon Supreme. Weekdays, 8:25 a.m. Dalawang sugatan matapos bumulusok ang isang dump truck sa mga bahay sa barangay Lower Bikutan sa Taguig. Base sa investigasyon, mag-aalas 11 ng gabi nitong Martes na magkabanggaan ang dalawang truck sa General Santos Avenue. Alauna na dumating ang isang tow truck na hahatak sana sa dump truck na puno ng buhangin. Nagsimula ng paghahatak, pumalas ang dump truck at nagdire-diretso sa ML Quezon Avenue papunta sa mga bahay doon. Sugatan sa insidente ang mag-asawang nakatira sa isa sa mga tinamaang bahay. Ay sa isang safety expert, mali ang paraan at ang ginamit na pagila sa dump truck. Inalok na raw ng towing company na tig-100,000 piso ang kada pamilya na apektuhan pero hindi raw ito sapat ayon sa mga residente. Sinusubukan pa namin kuna ng pangayag ang towing company. Questionable ang ilang flood control project sa Quezon City base sa inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure kasama ang LGU kahapon. Kabilang dyan ang proyekto sa Barangay Rojas malapit sa San Juan River na nagkakahalaga ng 141 million pesos. Ipinagtataka ng DPWH ng LGU kung bakit tila inutay-utay o kinatchap ang proyekto. Napansin din ang tila paradong lagusan ng tubig sa drainage system sa Barangay Catalon. Siniliti ng pagharang sa baha sa Project 6 at isang pumping station na 300 milyong piso ang halaga na tila nakakaabala raw sa lokasyon. Kasama rin sa nag-inspeksyon ang Special Advisor ng Komisyon na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Itong Lunes, ibinunyag ng QC LGU na abot sa 35 flood control projects sa lungsod ang umano'y ghost projects. Just what say? Ay, panibagong ko na si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol naman sa mga mababatas na dinadawit sa mga anomalya. Hindi niya dapat hinahayaan yung congressman na basta na lang umalis ng bansa, basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin
pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Sinabi yan ng Vice sa gitna ng kontrobersya sa dating Chamber of House Appropriations Committee na si Representative Saldi Co. Tinutuong may pakanao ng bilyon-bilyon pisong insertions sa 2025 budget na napunta sa mga sinabing proyekto. Nasa Amerika si Co dahil nagpapagamot daw na underang Bicol sa siya sa Almadia. Sagot ng Malacanang sa mga pahayag ni Bibi Duterte, ang pagbiyahe ng mga kongresista abroad ay inaaprobahan ng House Speaker at hindi ng Pangulo. Wala naman daw whole department order na nagpapawas sa mga kongresista na umalis ng bansa. Dapat din daw alalahanin ng PISA na nakailang biyahe rin siya sa gitna ng mga issue tungkol sa impeachment. Ano ba ang pagkakaiba ng biyahe nito sa mga biyahe ng PISA Presidente? Wala kang sagot ang PISA tungkol dyan. Naghain ng panibagong diplomatic progress ang Pilipinas laban sa China kasunod ng harassment nito sa merto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc nitong Martes. Samantala, gusto raw ng United Kingdom na magkaroon